What's up niya mga kahap-hap? Maaga akong nagising kaninang umaga para nga silipin agad kung nanganak na si Snow. Nakita ko na ang dami ng balahibong binunot ni Snow pero wala namang gumagalaw sa kanyang nesting box. Eto nga siya at nagbubunot pa rin ang kanyang balahibo. Sinyalis na talagang makakanak na siya for today. Ganito mag-prepare ang mga mother daw kapag sila'y manganganak na. Kung kahapon ay nag-ipon siya ng mga dahon, ngayon naman ay nagbubunot na siya ng kanyang mga balahibo for insulation na rin ng kanyang mga kits. As you can see nga, no, talagang mabusisi sila kung mag-ayos ng kanilang mga nesting box. Ganyan ang instinct ng mga mother do kapag manganganak na. Lalong-lalo na kapag may mga experience ng mga anak, talagang aayusin nila ang kanilang mga nesting box. Di nga advisable itong ginagawa kong to. Ang nagvi-video or nakikita niya ako habang nagkagawa siya ng nesting box, maaari kasi siya may stress. Akala ko kasi talagang manganganak na siya at nagbaka sakali lang ako na baka mauhanan natin siya ng live para makita rin natin kung paano manganak mga mother do. Ilang minuto nga akong paghahantay eh. Nagbabaka sakali na baka manganak na siya. Pero na mga ilang minuto na, ayoko siyang may stress kaya ang ginawa ko na lang iniwan ko ang cellphone ko para sa time-lapse. At ito ang mga nangyari. Hindi na nga siya mapakali sa mga oras na yan. Ikot siya ng ikot at ayos siya ng ayos sa kanyang nesting box. May pagka-OC rin pala ang mga rabbit o baka naman si Snow lang ang ganyan. Siguro gusto niya malambot na ang babagsaan ng mga anak niya kapag naire na niya. Grabe rin ang sakripisyo ng mga mother doe na rabbit. Isipin mo siya nang gagawa ng nesting box nila, sila na mag-iire at sila na rin ang maglilinis kapag lumabas na ang anak nila. Makikita natin mamaya kung paano maglinis ang mga mother doe kapag nilabas na ang mga kids. Eto na't tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayos niya sa kanyang box hanggang mamaya-maya niyan, nauwan niya na siguro ang tamang ayos na gusto niya at bigla na siyang pumwesto at hindi na siya gumalaw, nagko-concentrate na. Dito nga sa puntong to naka-timelapse pa rin to kaya hindi ko na rin alam kung ilang minuto ba siyang nakaganyan lang. Siguro nga sa mga puntong to nanganganak na siya dyan. Sa tingin ko baka nakakadalawang anak na siya dyan at gawa nga ng naka-timelapse to at hindi ko na rin alam kung ilang minuto na ba o segundo na ba siyang nakaupo sa ganyan. Ito rin ang advantage kapag ang mga mother do ay nasa hustong edad na kapag sila ay pinapaistad para naman pag nanganak sila alam na nila ang gagawin nila. Meron kasing ibang mga mother do na hindi sila marunong manganak at yung iba nga nakakagat pa nila yung paa ng kanilang mga kids. As you can see, ito na tapos na mga anak si Mother Doe, si Snow, at nililinisan na niya ang kanyang mga kids. Bali ang ginagawa niya dyan is kinakain niya yung placenta ng mga kids. Kumbaga yung balot sa mga batang rabbit kasi minsan nasusuffocate sila kapag hindi naaalis yun. Dumidikit sa balat at lalong-lalo na sa mukha o sa ilong ng kids. Ayun ang cause minsan ng pagkamatay ng mga kids. Lalong-lalo na kapag natuyo yun, talagang dikit na dikit sa mukha at sa ilong. Talagang hindi makakahinga ang mga bagong panganak kapag hindi yun naalis. Kaya naman magaling talaga tong si Snow dahil talagang alam na niya ang gagawin niya. Kinakain na niya yung placenta at makikita natin mamaya na talagang healthy ang delivery ni Snow sa kanyang mga kids. Eto na nga ang mga anak ni Snow, 4 sila, healthy kids. At gusto ko lang sabihin na hindi ko kaagad dinawakan itong mga to. Ora-orada pagkapanganak ni Snow. Inantay ko muna ng mga ilang oras. Actually, hapon ko na sila hinawakan. Pagkapakain ko sa kanila, binigyan ko ng maraming pagkain si Snow at dextrose powder para makabawi kaagad ng lakas. So puputulin ko na itong video na to hanggang dito na lang muna. And again, congratulations Snow sa iyong safe delivery at meron na naman tayong aabangang mga kids na lalaki sa ating maliit na rabbit tree. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood!